dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, bagamat isang ordinaryong citizen na lamang pagkatapos niyang bumaba ang Malacanang, ay nananatili pa rin sa pagbigay ng serbisyo sa ating mga kababayan. Dahil hanggang sa ngayon ay hindi pa rin napabayaan ang mga naiwan niyang proyekto. Under build. At isa na ang Taytay Sports Complex. Ito ay nagsimulang itinayo sa pamamahala ni PRRD noong Hunyo 13, 2022 at may sukat na 69,300 square meter. Ang nasabing sports complex ay ang dating tapunan ng mga basura. Pinagawa niya ito upang ma-utilize ng ating mga kababayan ang dating mga tapunan ng basura at ma-enjoy ng ating mga kababayan ang mga nakatiwangwang na mga lupain. Tulad na lang ng rehabilitation sa Pasig River na ngayon ay napakaganda na at dinarayo na ito ng mga turista. At alam nyo ba, ang mga minions ni Marcos Jr. ay nagpakalat na siya raw ang may gawa sa proyektong ito. Credit grabber talaga. Panay kasi ang pangungurakot kaya wala makita ang proyekto. Pero alam nyo ba, right and there, supalpal ko talaga sila na hindi kay The Junior ang proyektong ito, kundi kay PRRD. Sa panahon pa ito ng pandemya, inumpisahan. Kaya hindi ko talaga maiwasan na nakipagbardagulan ako sa kanila. At lalong-lalo na sa presyo ng bigas na hanggang sa ngayon ay hindi natupad ang ipinangakong 20 per kilo. Kaya natahimik ang mga minions ni Polvoron. Teka, balikan muna natin ukol sa sports complex. Ang makinabang ay ang mga dayuhan at baka naman later on, katulad ng pagbenta ng dating presidenteng si Ramos na sa pagkangayon ay kilalang global city sa Taguig at halos mga dayuhan na ang nagmamay-ari. Kaya ganun kagaling ang pamumuno ni Duterte. Inuuna muna niya ang taong bayan bago ito mapunta sa mga dayuhan. Ang Taytay Sports Complex naman at inaasahang ganap itong magamit sa lalong madaling panahon at mabilis itong umunlad na magmarka ng bagong kabanata para sa sports at wellness sa rehiyon. Noong February 11, 2024 ay personal itong binisita at sinilip ni Senator Bongo ang Taytay Sports Complex sa Taytay. Yung araw na to, nag-inspect tayo ng sports facility natin na bubuksan natin, pero hindi mangyayari ito kung hindi dahil kay Senator Bongo. Huwag ko kayong magpasalamat sa akin. Parati kong naririnig noon. Salamat Pangulong Duterte sa mga tulong, sa mga programa, sa mga build program. Huwag ko kayong magpasalamat sa amin. Kami po ang dapat magpasalamat sa inyo dahil binigyan niyo po kami ng pagkakataon na makapagserbisyo po sa inyong lahat. Kami po yung mga probinsyano lamang na binigyan niyo po ng pagkakataon. Maraming salamat po sa inyo lahat. Hindi ko po sasayangin ang oras na binigay niyo po sa akin. Magtatrabaho po ako para sa Pilipino sa abot ng aking makakaya. Ulit-ulit naman natin sinasabi, no? Ang sports complex na dating basurahan, ngayon may silbi na po sa bayan ng Taytay dahil po ito sa tulong ng ating pong dating Pangulong Duterte at ating magaling na Senator Bongo. Kaya ang ating pong Sangguniang Bayan, kasama pong ating mga konsehal, ay meron pong pinipresent ng plaque of appreciation at resolution para po sa atin pong Senator Bongo at ang ating pong dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. A resolution expressing profound gratitude to Senator Christopher Lawrence Bongo and to former President Rodrigo Roa Duterte for the construction of the Taytay Sports Complex, co-sponsored by all members of the Sangguniang Bayan, whereas the municipality of Taytay Rizal is fortunate that the request made to Senator Christopher Lawrence Bongo and former President Rodrigo Roa Duterte for the construction of the Taytay Sports Complex was granted and acted upon favorably, whereas through their kindness and magnanimity, the place was once considered and treated as a dump site in the municipality was transformed and is now emerging as the venue for sports and a destination for sports enthusiasts not only in Taytay but also in the nearby towns of Rizal. Whereas although construction of the Taytay Sports Complex is still ongoing, it is now currently enjoyed by people and perform their daily exercise and other physical
regimens to keep and improve their health. Now, therefore, be it resolved at it is hereby resolved by the 12th Sangguniang Bayan. Tinatawagan po lahat ng ating mga kasamahang konsehal na i-present po ang ating pong resolution. Maraming salamat po. This is adopted on the 7th day of February 2024 at the Sangguniang Bayan Session Hall, Taytay, Rizal. Maraming salamat po, Senator Bongo. Muli po maraming salamat sa ating 12 Sangguniang Bayan. Senator Bongo, ito po pinipresent na nating Governor Lina Henares. Maraming salamat po. Sa panahong di namin maintindihan, pagsubok sa buhay di Senator Bongo! What's new? Sa hindi pa nakapag-subscribe, follow, and share, huwag niyong kalimutan na tangkilikin upang patuloy na makapaghatid ako ng magandang balita.